Hello, dear Pisces and Cross Watchers. Hihingi po ulit tayo ng message for today sa mga ating cards. Ganun po ulit. Bubunod po tayo ng tatlo from this pre-shuffled cards. So, Angels and Spirits Guide, bigay niyo po kami ng message para sa araw nito, para sa mga Pisces people at cross watchers. Salamat po. So, bunot po tayo ng tatlo. Ten of Swords. Ten of Swords. Six of Pentacles. At isa pa po. Wow, Ace of Cups. Ito po ang mga nakuha natin. Okay, Pisces and cross watchers. Si Ten of Swords, ibig sabihin, medyo siguro sa haba ng panahon na nag-iisip kayo lahat ng problema, siguro sinosolo nyo kasi ganun nga ang mga Pisces na palagi na lang nag-iisip ka, ikaw ang responsable sa mga pangangailangan nila, ng pamilya. And then, Six of Pentacles, ibig sabihin, meron kang skill na nasa iyo. Meron kang skill na sa iyo. Ito ay maaaring pera, talent siguro na meron sa iyo na hindi mo palang nadidiscover, pero meron sa iyo. Siguro may mga katangian ka na nasa sayo pero hindi mo nagagamit dahil masyado kang abala sa pag-aasikaso ng problema ng pamilya or problema siguro ng mga mahal mo sa buhay. Syempre palagay ko syempre kapag pagdating sa anak, talagang priorities natin yan, lalo na kung may mga single moms dyan, tulad ko, hello po. Talagang inuuna natin ang kapakanan ng ating mga anak. Pero, kung sila naman po ay malalaki na, and then, nasanay tayong alagaan sila, mula bata pa sila, nakaalalay na tayo. Minsan kahit malalaki na sila, parang nabe-baby pa natin sila, na nasanay kasi tayo alagaan sila, so parang bata pa sila, and then may magpapaalala na lang sa atin, uy, malaki na yung anak mo, ganon, or malaki na yung kapatid niya. Minsan mga anak-anak mo din papaalala, malaki na sila, hayaan mo na, kaya na niya yan, ganon. Minsan kasi nakakalimutan natin sa sobrang pag-aalaga sa kanila na nakasanayan natin. Ayan, so ito yung meron ka. Kung dati siguro iniisip mo na problema ka, ano kaya ang pwede mong gawin, may mga anak kang binabantayan, and then gusto mo pang i-pursue yung dati mong career na nahinto dahil sa pag-aalaga ng mga anak mo, and ngayon medyo malaki-laki na sila, siguro pwede na. Kaya tingin ko, etong Ten of Swords, ibig sabihin nito ay matatapos na
or napagdaanan mo na. Yung mga hirap ng pag-iisip, ng pag-aalala dahil nga may kaya ka pang gawin. Siguro ito na yun, na i-apply mo kung ano yung meron ka. At panahon na para mahinto na yung mga nasa isip mo ng mahabang panahon. Ibig sabihin ng 10 is end of cycle na. So, matatapos na yan. Yung mga paghihirap ng pag-iisip mo, pag-alala mo, mawawala na lahat yan kasi end of cycle na. Kaya sa mga single pa siguro na siguro sa kinabahaba ng mga pag-aaral, siguro nakatapos ka na ngayon, sa wakas makakapag-work ka na, magagamit mo na lahat ng mga natutunan mo sa school mo. Financially siguro dati nahihirapan ka, yung isip mo napapagod na, eto na yun, matatapos na, matutuldukan na siya. Etong Ace of Cups, ang ibig sabihin nito ay self-love. So, parang pumapasok din sa akin na pwede rin to sa mga dating nagkaroon ng mahabang relasyon na hindi naging maganda ang takbo, or mga mga emotionally deprived na partners, yung mga emotionally abused, hindi ka nga sinasaktan physically pero pinamumukha naman sa'yo na siya ang bumubuhay sa inyo, mga ganun. Itong cards na to pinapaalala na isipin mo na meron kang natatanging talent o kaya skill. Siguro magaling ka sa sales, siguro magaling kang makipagkapwa, siguro panahon na para makahanap ka ng work at nang mapagtuunan mo naman ang sarili mo. Tandaan na tong Ace of Cups ay pagmamahal sa sarili. Umpisa ito na nagbibigay sa atin ng senyales na mahal din ang sarili. Kasi pagka mahal mo ang sarili mo, usually dun ka lang naman gagawa ng paraan para makuha mo yung self-fulfillment, or yung kung paano mapupunuan ang sarili mo, kung paano ka magiging masaya, kung paano ka mabubuo. Siguro kung kahit na may edad ka, maganda ka pa rin. Siguro kung gusto mo pa rin dati ng modeling, edi mag-try ka na baka yung mga dati ay naghahanap pa ng mga not aging women, diba? Or kahit na sa lalaki, ganun din. Diba nga, age is just a number. So, ito na yung sign na dapat isipin kung ano yung mga meron ka, skill, talents, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling kang makipag-sales talk. Find things that will make you fulfill yourself. So, eto na yun, mawawakasan na ang mga matagal mo ng yung mga sleepless nights, ganyan. So, eto na yun. Kaya nga, dasal lang kung ano pa yung mga gusto mong makamit sa buhay.
ipagdasal na lang natin at isipin natin kung anong kaya pa nating magawa. And dun lang natin mapupunan or masusolusyonan kung ano man yung mga kinakaharap nating problema. So, sana nakapagbigay ito ng sign or nakapag-push sa inyo um, na maaalala kung sino ka talaga, kung ano ba talaga yung power mo even before mo ma-encounter yung problem sa ngayon. So, yun lang po muna. And sa susunod po ulit, salamat po sa pakikinig. God bless.